So, bago ang lahat ay basahin ko muna sa Juan 14 verse 27. So, ito ay paalala ng Panginoon sa atin. Sabi dito, "Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot, dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo." Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. 'Di ba? Isang paalala na huwag tayong mabagabag, huwag tayong mag-alinlangan, lalo na ngayon, 'di ba, na sa umpisa medyo nag-aalangan tayo, pero habang tumatagal, 'di ba, habang sa prayer and fast natin, sa tuloy-tuloy na dawn watch natin is napapalitan yung pagkatakot natin ng kapayapaan ng ating Panginoon. Kasi 'di ba yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos ay hindi dahil wala tayong nakikitang gulo, kundi kahit nasa gitna tayo ng kaguluhan, nandun yung pagtitiwala natin at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Sabi, hindi ito katulad ng kapayapaan na ino-offer ng mundo. Kasi sa mundo, kapayapaan na sinasabi na kapag wala ka talagang wala kang nakikita na problema, kapag happy-happy lang, ayan sa kanila, parang peace na yun. Pero kaya tuloy, kapag dumarating yung problema, grabe yung pag-aalala nila. Pero tayo, dahil nasa atin ang kapayapaan ng Panginoon, syempre sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, is napapalakas tayo, napapatatag tayo. At salamat sa Panginoon. At ngayon, ngayong buwan is patuloy natin, 'di ba, na pinag-uusapan ang patungkol sa tema natin na God in Rebuilding His Church. So nakaraan, 'di ba, pinangunahan tayo ng ating pastor patungkol sa buhay ni Nehemiah, yung leadership na ginawa ni Nehemiah. Kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay niya. At ngayon naman is ang magiging topic natin is about restoration of God's covenant to Israelites. At ang pinaka-main title natin is Ezra's Leadership in Restoration of God's Covenant to Israelites. So yan, nasa GC na natin din yung slide, so pwede nyo pong sundan para yan, sama-sama tayo na pag-aralan itong salita ng ating Panginoon. So bago ang lahat is, alamin muna natin ang patungkol kay Ezra. So una, ang Ezra, ito ay Hebrew name. So yung origin niya ay in Hebrew word, na pangalan ay Ezra. So ang kahulugan po nito ay help or helper. So sa mga susunod ay malalaman natin bakit ano ba yung ginawa nitong ni Ezra sa bansang Israel, or ano ba yung naging role niya para ma-restore yung covenant ng Lord sa bansang Israel. So, wag po nawa tayong antukin kasi medyo more on kwento itong ating magiging topic or pag-uusapan ngayon. So, mag-focus po tayo, makinig po tayo. And then next is Septuagint. So, kapag sinabi po na Septuagint is ito yung Latin word niya, parang translation niya, parang Hebrew to Latin. Ayun po. So, Septuagint po is Ezra, it means Esdras. Kung may idea tayo sa Catholic na na Bible, meron na sa book nila or sa Bible nila na book na Esdras. So, ayun po yun. Pero syempre, apocrypha nga po yun, hindi yun canonized. So, hindi ko kayo ni-encourage na basahin yun. Pero mas ini-encourage ko itong Book of Ezra. Amen. So, in biblical figure, Ezra, he was a Jewish priest. So, siya po ay isang pari. Nagmula po siya sa descendant ni Aaron. At siya man din ay isang iskriba na tinatawag. So, kapag sinasabi natin na iskriba, so it refers to a learned individual, especially in ancient Israel, who studied, transcribed, and wrote commentaries on the law. So, meron siyang malalim na pagkaunawa sa salita ng ating Panginoon, lalo na patungkol sa kautusan. So, alam niya yun, at siya rin, isa rin siya sa mga nagsusulat
na lalo na yung mga rema na nagmumula sa ating Panginoon. So alam niya yung laws ng ating Diyos at alam niya yung patungkol sa mga kasalanan or mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. So ang possible din po na origin bukod sa pangalan na Ezra is yung sinasabi dito na ito ay nagmula sa mahabang salita or mahabang name na Azaryahu. Azaryahu. Ayan. Azar na tapos Yahu pa, no? Azaryahu na ganun din po ang kahulugan, which means Yahweh helps. So, sa mga pangalan na may nakalagay na mga ibig sabihin nun, Yahweh yun. Yeah. So, Azaryahu. Yung Azar, ibig sabihin, help. Tapos, ayan yung Yahweh. So in biblical context, in the Hebrew Bible, Ezra is a central figure in the book of Ezra and Nehemiah. So hindi na magkarugtong po yung Ezra at saka Nehemiah. At halos kalahati ng book ng Nehemiah ay si Ezra yung nagsulat. So traditionally yan, sabi nga na ito ay magkarugtong. So dati talagang iisa to. Pero nung dumating yung may translation na ginawa, so medyo sineperate nila, pero magkarugtong pa rin talaga itong dalawang ito na books. And in tradition, Ezra was also the author ng books na Chronicles and then the books of Malachi. Ayan, Book of Malachi. So kung mabasahin natin yung Chronicles and then Malachi, much more on to sa mga kings, about sa mga lalo na sa fall ng Jerusalem, ng Israel. Ayan. So, in Hebrew Bible, Ezra is under the writings section. So, ang Hebrew Bible po ay may 3 section siya. Una is yung tinatawag na Pentateuch, yung 5 first book po, yung Book of Laws. And then, yung, kung di ko nagkakamay, yung tinatawag nila na Ketuvim or parang Book of Prophets. Ayan, may minor and major prophets. And then, itong Book of Ezra is under writings. Ezra, Nehemiah, yung iba pa, mga Proverbs, Psalms, ayan, writings po yun. So yan, nalaman natin yung overview ng about kay Ezra, na hindi lamang siya pangalan ng isang tao, kundi ipinangalan naman ito sa kanyang sinulat, di ba, yung libro, and then much more on about siya sa tradition ng mga Jews. So, next naman is yung timeline ng pagbabalik ng mga Israelita. Siyempre, galing sa Babylonia dahil, di ba, dun sila matagal. 70 years sila na captive ng Babylon Empire under King Nebuchadnezzar. So, yan, 70 years sila. And then, after no ng 70 years ay through King Cyrus, ito ay hari ng Persia. So, bumalik yung mga Israelita under sa pangunguna ni Zerubbabel. Zerubbabel, kasama din po dito si Nehemiah, isa sa mga leaders. So, ang pinaka-main goal nila or mission nila is to build the temple. And then under doon, mayroong mga prophets din na ginamit ang Panginoon dahil kung malalaman natin is simula yung challenge kay Zerubbabel hanggang sa mga kay Ezra at kay Nehemiah, nandun pa rin yung mga challenges na kinakarap nila, mga opposition. So, kaya sila Haggai at Zechariah ay ginamit ng Panginoon, mga prophets, ito para palakasin yung loob nitong mga Israelites in building the temple. And then, mayroon pa doon na almost 6 decades, ayan, 60 years na gap, bago naman ito kay Ezra. So, ito overview lang po ito ng natin kasi pag-uusapan natin yung kay Zerubbabel, Ezra, and then kay Nehemiah. So, now ay mayroon tayong idea. So, una si Zerubbabel, next si Ezra. Ito naman, yung mission naman ni Ezra is people's reform. So, ma-restore naman yung identity ng mga Israelita, and then yung kanilang spiritual renewal. Ito na nga yung pag-uusapan natin na restoration ng Panginoon.
sa buhay ng mga Israelita. And then another, meron pa itong gap na almost 13 years bago naman kay Nehemiah. So ito yung second na pagbabalik ni Nehemiah sa Jerusalem. So and then, ayan na, and then yung 40 years na silent years. So di na natin pag-uusapan yun. So yun lang yung ating timeline or background. And then, next is, ito naman yung overview ng Book of Ezra. So, gagamitin natin yung pattern na Christ. So, Christ. So, naway nasusundan po natin. So, una, letter C, context. So, ano bang context nitong Book of Ezra? So, unang-una is yung historical setting. Siyempre, nandun pa rin sa bansang Babylonia, pagbabalik nila sa Jerusalem. So si Ezra yung nanguna sa second wave ng pagbabalik ng mga Israelita sa Jerusalem. And syempre yung people, yan yung mga Jews or yung mga Israelites. And then ang pinaka-tema nitong Book of Ezra ay God's restoration. Yan, renewal ng worship ng Panginoon at pinapakita dito na yung pangako ng Panginoon ay hindi magpi-fail at walang kapangyarihan sa mundong ito na magiging dahilan para mag-fail yung promises ng Panginoon sa kanila. So much more on pa malalaman natin ano bang pangako ng Panginoon na sinabi sa kanila nung panahon na under sila ng captivity ng bansa na Babylonia hanggang sa dumating yung Persian Empire. And then next is letter H, history. So Israelites was exiled in Babylon because of their sins, disobedience to God's law. So kung babasahin natin sa Deuteronomy 28, ito ay patungkol sa mga blessings ng Panginoon sa pag-obey ng Israelites. Nandyan yung mga pangako ng Panginoon. At yung curse naman, yung sumpa sa sino man na magdi-disobey o hindi susunod sa sinabi or batas ng ating Panginoon. At isa nga doon na sinabi ni Yahweh sa mga Israelita na kung sasamba kayo sa ibang Diyos, hayaan ko kayo na masakop, magkapangalat kayo, mapunta kayo sa iba't ibang lugar. At kung hindi kayo magpapasakop doon sa bansa na gagamitin ko na bilang pagtutuwid sa inyo, pagpaparo sa inyo, mamamatay kayo. So mamili kayo, magpapasakop kayo or mamamatay kayo. Ayun ang sinabi ng Panginoon sa kanila. At mababasa din natin sa 2 Chronica, 36, 13 to 21, ito na yung pagbagsak ng bansang Jerusalem. So ito na yung sinakop sila ni Haring Nebuchadnezzar. So next naman is relation. Ano ba yung relation nitong Book of Ezra sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo? So, ang similarity ni Ezra to Jesus is una, yung message. Kasi ang message nitong Book of Ezra is a call for repentance. Pagre-restore o pagre-renew ng covenant ng Panginoon sa mga Israelita. At yun din, yung mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. So parang, ano ba tawag dito? Foreshadowing ito, si Ezra ng ating Panginoong Hesukristo. At kahit sino man na Bible character kung talagang sisiyasatin natin, much more on foreshadow sila ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya talaga yung Bible is nakasentro talaga kay Jesus. Hindi talaga natin ito na maikukubli or di talaga natin masabi na, ay, hindi naman ito patungkol kay Jesus. Kaya kapag magde-devotion tayo, magbabasa tayo ng Bible, hanapin natin si Jesus doon. Kung ano man yung ginawa or purpose nitong Bible character na to, nasa Old or New Testament man ito, hanapin natin, konektado ito lagi sa ating Panginoong Hesukristo. So next is yung response ng ating Panginoon sa kasalanan ng Jerusalem or ng mga Israelita. So ito rin, si Ezra din is isa sa grabe yung pag-iyak talaga, pagdadalamhati niya nang malaman niya yung kasalanan ng bansang Israel. Magmula sa mga pari, Levita, mga lingkod ng Panginoon, at mas pinopoint out dito yung pagkakasala nila na pag-aasawa ng dayuhan. Parang sa atin, parang napakababaw, pero sa batas nila, napakalalim ito. Bakit? Kasi once na
nag-asawa sila ng dayuhan, makukurap yung identity nila, ng relationship nila sa Panginoon. Kasi di ba mahaluan sila ng mga pagsamba, ibang Diyos, mapapasama sila sa pagsamba sa ibang Diyos. Yung magiging mga anak nila is hati-hati. Di ba? May maniniwala, may hindi. Kaya, nung time na, tawag dito, sila ay na-captive ni Haring Nebuchadnezzar, ang natira dun sa lugar na wasak-wasak is yung mga tao talaga na sobrang hirap, mga yung walang masyadong kakayanan, yun yung iniwan nila. At marahil ito yung mga Israelita na nakapangasawa ng dayuhan. At dahil doon, dahil feeling nila na secure na sila, hindi na nila inisip yung Diyos. Kaya isa na sila sa nag-oppose na mapaayos itong lugar, itong city ng Jerusalem, kasi inisip nila, nagawa naman namin na secure naman na kami, kahit wala yung tulong ni Yahweh. Pero doon sila nagkamali. And then next is yung teaching, yung pagtuturo sa mga tao patungkol sa Panginoon. Kung mapapansin natin si Ezra is binasa niya yung kautusan ng Panginoon sa harap ng mga Israelita. At ganun din si Jesus, pumupunta siya sa iba't ibang lugar para ibahagi ang paghahari ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Next is letter I, interpretation. So, ang interpretation or ang purpose nitong Book of Ezra is konektado din siya sa pinaka-tema nitong book, which is God keeps His promises. So, sabi dito, sa pamamagitan ng mga propeta ng Panginoon, God had ordained that His chosen people would return to their land after 70-year exile. So Ezra's account proclaims that God kept His word, and it shows that when God's people remained faithful to Him, patuloy sila na pagpapalain ng Panginoon. Kapag sila ay nanumbalik, kapag sila ay sumunod or magpakumbaba sa ating Panginoon. Diba? Kung alam natin yung kanta na Hear Our Land, diba? If my people will humble themselves, diba? I-heal ng Panginoon. Hindi basta yung pagre-restore sa physical ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Mismong sa puso ng mga Israelita ay pinagaling sila ng Panginoon, nilinis sila ng Panginoon. Katulad din ng paglilinis ng Diyos sa atin na dati tayo mga hintil ay hindi karapat-dapat sa Panginoon, pero dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay naligtas. Next is yung istorya nitong Book of Ezra. So, highlight ko lang yung mga pinaka-main topic nito kada chapter. So, sa Ezra 1-6, ito ay patungkol sa pagbabalik nila at pagre-rebuild nila ng temple, ng wall, and then, syempre, spiritual renewal ng mga Israelita. So, sa chapter 1, ito po ay yung paglalabas ng decree ni King Cyrus na yung mga Israelita ay pwede nang bumalik sa bansang Jerusalem. At ang galing ng Panginoon dito dahil hindi lamang sinabi ni King Cyrus na pumunta sila doon, kundi nag-provide ang Panginoon through King Cyrus ng mga ginto, pilak para mabuild yung temple, mabuild yung wall. So ang galing ng Panginoon, na minsan sa buhay natin, magugulat tayo na akala natin, yung mga kapatid lang natin sa pananampalataya, yung makakatulong sa atin. Pero may mga pagkakataon or sitwasyon sa buhay natin na kahit yung mga tao na hindi mananampalataya, pwedeng gamitin ng Panginoon para pagpalain tayo, para magawa din natin yung purpose natin. Salamat sa Diyos sa buhay nitong mga tao na to na nasa paligid natin. Amen? So, at itong decree na ito is, mababasa din natin ito sa Jeremiah 29:10, ito nga yung pangako ng Panginoon sa kanila. After 70 years, ay ibabalik ko kayo. Saan mang lupalop kayo ng mundo, ay ibabalik ko kayo sa bansa na pinili ko. At ito, yung Jerusalem, yung Israel. At ang yung nakaka-amaze pa dito is naka-prophesy or naka-prophecy itong si King Cyrus sa Book of Isaiah. So, Isaiah 44:28, nandun sinasabi ng Panginoon kay King Cyrus na ikaw, Cyrus, ay hahayaan mo, papahintulutan mo
ang aking bansa, ang bansang Israel, na bumalik sa Jerusalem, ipapatayo mo yung templo muli, at magpo-provide ka. Napaka-eksakto. Eksakto yung pangalan ng tao, eksakto yung purpose. So tayo man din, kapatid, bago pa lang tayo, tunay nga dun mas pinapatunayan ng Panginoon na bago pa man tayo mapunta sa sinapupunan ng ating magulang, bago pa man tayo iluwal, tinawag na tayo ng Panginoon. Alam na ng Diyos yung pangalan natin, alam na ng Diyos yung purpose natin. So tingnan mo, ito ay kung isipin natin, hindi siya nagmula sa Israel, di ba? Parang dayuhan. Tapos alam ng Panginoon yung purpose niya. So how much more tayo pa na tumanggap sa Panginoon, na itinuring na anak ng Diyos. Alam natin kung ano yung purpose natin. So, tunay nga na hindi nagkakamali yung salita ng ating Panginoon at hindi ito nagbabago kahit dekada man or taon man yung lumipas. So, in Ezra 2 naman ito yung lista ng mga bumalik. So, under Zerubbabel, much more on na mga bumalik dun is mga pare, mga Levita, tapos yung mga karaniwang mga mamamayan. And under Ezra naman, mga bumalik, much more on mga leaders. So, kung kiniklaim natin na tayo ay mga leaders, mga pare, Levita, mga awit, bantay pinto, lahat leaders, yung kasama ni Ezra the time na bumalik sa bansang Israel. So, bilang manggagawa ng ating Panginoon, ay gawin natin yung ating pagkatawag, yung calling ng Diyos sa atin. Hindi dito tinitingnan kung parang napakataas nitong, or ako yung tagapanguna, so ako yung pinakamataas sa inyo, hindi gano'n yung tinitingnan ng Panginoon. Kundi, kung ano yung pagkatawag mo, gawin mo. At katapatan mo yung tinitingnan ng Panginoon. Hindi yung pagkukumpara mo, or, di ba, kailangan gawin mo lang kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ayun lang. Sumunod ka sa Panginoon, huwag kang susaway sa Kanya. In Ezra 3-6, ito na yung mga challenges or opposition na kinaharap nila. So, nandyan yung panunuhol, kapwa nila Israelita ay parang pinapahirapan sila, yung lalo na yung mga mahihirap. At ang nakakalungkot pa nun ay dumating sa time na yung mga naglilingkod sa templo ay nagtrabaho. Parang pwede nating halimbawa yung buhay ng ating pastor na naglilingkod siya tapos nagpapasada. Ayun. So, ganun yung nangyari. At ang pinaka nakakalungkot pa doon ay napabayaan yung templo ng Panginoon. Wala nang nagtatights. Wala nang nagbabasa ng salita ng Panginoon. Mas nakafocus na lang sila sa kanilang mga sarili. At yun din yung isa sa mission ni Ezra na ma-restore yun, yung pagiging unselfishness nila. Next is sa Ezra 7-10. Ito naman yung role ni Ezra in spiritual reformation. So Ezra 7, yung journey ni Ezra mula Babylonia patungong Jerusalem. So grabe yung favor ni King Artaxerxes kay Ezra. Kasi nakita ng hari na to na napakatalino nitong priest na ito Bawat ano mong sabihin niya, napapalambot niya yung puso ng hari. Pero hindi naging madali. May mga time na itong mga haring ito, sila King Cyrus, King Darius, King Artaxerxes, is dumating sa point na sinusulatan sila ng mga governor nila na pahinto itong pagtatayo ng templo. So sa umpisa is napahinto nga, saglit lang na napahinto. Pero nang makita nila itong decree ni King Cyrus, yung mga sumunod na mga hari, nagsipagsunuran na sila. Sila mismo nag-provide ng mga materyales. Yung iba pa nga, mismong kayamanan ng hari, ibinigay. At ang napakalaking favor pa, itong mga against na mga Persian na governor, is inutusan pa ni Haring Artaxerxes na tumulong kayo doon, mag-provide kayo kung anong kailangan nila, ibigay nyo. Yung mga hayop na ihahandog sa templo, mga ginto, pilak, ibinalik din nila yung mga nasamsam na mga kagamitan sa templo. So, ganun kagrabe yung favor sa kanila that time. Pero, kahit ganun pa man, yung puso, nung pinaka tinatarget ng Panginoon Kasi kahit nandun na yung provision, pero kung yung puso natin is may disobedient pa rin, pagsuway pa rin sa Panginoon,
is wala pa rin kabuluhan. Hindi natin ma-appreciate yung provision ng Panginoon. Kung dito sa atin, parang nag-aantay lang tayo na may mag-provide, Lord, may dumating na tulong, pero tayo naman is nagiging unfaithful naman, di tayo mapagkakatiwalaan, baliwala lang din. Hindi natin yun ma-appreciate. And then si Ezra naman is napakalakas ng loob niya. Lalo na ng time na nasa journey na sila, sinabi niya agad kay Haring Artaxerxes na sa aming paglalakbay, si Yahweh yung aming magiging gabay. So, walang sino man na makakagapi sa amin. At after niya yun masabi, may part doon na, sabi nga doon na nahiya siya na maghingi ng kawal. Kasi nga, yun nga yung una niyang sinabi sa hari, na iniingatan ng Panginoon yung mga nagtitiwala sa Kanya. At dahil sa pagtitiwala niya yun sa Panginoon, hindi yung kawal ng hari ang nagligtas sa kanila or nag-ingat sa kanila, kundi yung kamay mismo ng ating Panginoon. So tayo din, sa ating journey, hindi magiging madali. Lagi natin yun naririnig, hindi magiging madali yung pagpaparenovate. Ito pa nga lang, pag-asikaso ng building permit natin, medyo challenging na. Paghahanap pa lang ng lugar kung saan tayo possible na sumamba is challenging na. At the same time, yung ating budget, syempre, financial, challenging na. So, lahat nandun. Pero katulad ng pag-asa ni Ezra sa Panginoon, yung provision na nandyan dumating, yung protection nandyan. So, maasahan natin na tayo man din ay ingatan ng Panginoon at pagtatagumpayin ng ating Panginoon. At inilaan din ni Ezra yung kanyang sarili sa pag-aaral, pamumuhay ng salita ng Panginoon at higit sa lahat sa pagtuturo. So, in Ezra 8 naman, ito na yung pagbabalik nila sa Jerusalem. Pinapakita yung pag-provide ng Panginoon, pag-iingat. And then Ezra 9 to 10, ito na yung powerful confession ng mga tao ng kanilang mga kasalanan nang marinig nila yung kautusan. Kasi, na-neglect talaga yung word of God. Yun talaga. Kaya kanina, habang pinapakinggan, di ba, ibinigay na sa atin yung susi. Tapos kinonfirm ni Mami na yung susi is word of God. Talagang nanginig talaga ako na sa totoo lang. Word of God, Lord, ako na. Grabe no, grabe yung Panginoon. Sabi, yun lang talaga, kapatid, yung susi. At dito sa ating pag-uusapan, talagang konektado to na ito lang talaga yung susi ng ating Panginoon, yung salita niya, para tayo ay magtagumpay sa ating plano, sa ating proyekto na ito. And then, last is yung thinking. Ayan. So sabi dito, God moved the hearts of secular rulers, si King Cyrus, Darius, and Artaxerxes, to allow, even encourage, and help the Jewish people to return home. So, di ba, ano man yung mga bagay na nararanasan natin, sabi nga dito, all things work together for good for those who are called by His name. So kahit lahat ng challenge, opposition, naranasan ng mga Israelita, pero ang Panginoong kumikilos pa rin para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. At asahan natin ngayon, kung minsan challenging sa atin, or parang pakiramdam natin, Lord, nagpe-pray and fast naman ako, pero bakit nakakasingit pa rin yung ganitong kaisipan? Bakit may mga senaryo pa rin na nung nakaraan na nag-pray kami, talagang todo, agree ako na mapapayos yung simbahan, pero bakit ngayon parang unti-unti yung fire na yun, nangihina. Pero asahan natin, ang Panginoon, hindi siya tumitigil sa pagkilos. Minsan, hindi natin literal na nakikita, pero kumikilos ang ating Panginoon. Kahit sa totoo lang, sa mga silent moments, dun pa nga mas kumikilos ang Panginoon eh. Kasi kapag much more on na nakikita natin na ito kumikilos yung Diyos, nagiging kampante tayo madalas eh. Nagiging komportable, parang hindi tayo lumalabas sa ating comfort zone kapag nakikita natin na maayos yung sitwasyon natin. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, inaalaw niya itong bagay na to para higit pa tayo na magtiwala sa Kanya, higit pa tayo na umasa sa Kanya. So, next is, itong si Ezra is ano bang klaseng leader siya? So, di ba, ito pinag-usapan natin is leadership naman ni Ezra. So, meron tayo dito na 4 na bullets. So, naway gising-gising pa rin tayo.
Yan. So much more on talagang, more on kwento ito. So, mga kapatid, kapit lang, ka-faith lang, ha? Makinig tayo. So number 1 is, Ezra is a leader who, number 1, devote himself in studying the law. Diba? Number 1, yun ang pinakaunang susi ng salita ng ating Panginoon. So, basahin natin sa Ezra 7:1. Siyan, kasi kapatid, basahin mo or magbukas ka ng iyong Biblia. So, basahin natin sa Ezra 7 verse 1. Ay, 7:10. Okay, sorry po. So, Ezra 7:10. Sabi dito, tinulungan siya ng Diyos dahil itinalaga niya ang sarili niya sa pag-aaral at pagtupad ng kautusan ng Panginoon at sa pagtuturo ng mga tuntunin at mga utos nito sa mga Israelita. Sabi dito, tinulungan siya ng Diyos dahil itinalaga niya yung kanyang sarili sa pag-aaral. So tayo man din, patuloy tayo na mag-rely sa salita ng ating Panginoon. Huwag natin isantabi yung ating personal devotions. Meron dyan na personal na rema sa iyo ang Diyos. At ganun din sa pakikinig natin ng salita ng ating Panginoon, pwedeng mangusap ang Diyos diyan. At dahil doon, kasi alam ni Ezra na kung siya mismo na gagamitin ng Panginoon ay hindi nakaangkla sa salita ng Panginoon, anong ituturo niya? Diba? Kung kami din, ang mga tagapagturo is wala kaming devotion, wala kaming personal na prayer and worship, is yun din, yung may impart namin sa inyo, yun din ang matuturo namin sa inyo. At dahil doon, sa pag-aaral ni Ezra ng salita ng Panginoon, ito nga ng kautusan, ay nagawa niya na ituro din ito sa mga Israelita. So hindi lang ito patungkol sa dami ng nalalaman niya, patungkol sa kautusan ng Panginoon, kundi siya mismo ipinapamuhay niya. Meron siyang lakas ng loob at integrity sa salita ng Panginoon. Kaya nga, grabe din yung pagluha niya Yung pagdadalamhati niya, yung time na malaman niya yung pagkakasala ng bansang Israel. Kasi alam niya yung bigat ng kasalanan na gawa nila para sa Panginoon. At dahil doon, hindi niya sinisi yung kung sino man. Talagang pinakita niya sa mga Israelita na ganito kabigat yung kasalanan. Kung tayo, di ba, tinitingnan natin na yung pagdurusa ng ating Panginoon na ganun pala, Lord, kabigat. Pero minsan, di natin dumarating sa point na parang gumagaan, parang okay na lang, Lord. Alam ko na nasaktan ka, alam ko na namatay ka sa krus. Pero kapag talagang tumimo sa puso natin kung gaano kahalaga yung mensahe ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, talagang much more napapahalaga natin at ma-appreciate natin yun. At ito rin yung paalala ni Paul kay Timothy na sabi dito sa 1 Timothy 4, 6-16 siya, pero basahin ko na sa 16. Sabi dito, maging maingat ka sa pamumuhay at pagtuturo mo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito para maligtas ka at ang mga nakikinig sa iyo. So sa ating pagbabahagi, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, hindi lamang tayo yung napapalalim sa ating pananampalataya, kundi nagdudulot din ito ng kaligtasan sa sino man ang makakapakinig at mananampalataya sa ating Panginoon. So pangalawa is kung paanong nilid ni Ezra yung mga tao para mapalapit sa Panginoon, sa pamamagitan nga ng pag-aral niya ng kanyang salita. So ito rin yung ginawa niya. Sa ikalawa, he teach and guide the leaders, hindi lamang mga leaders, maging yung mga tao, through public reading of the scriptures. So tinuruan yung mga tao, itong mga, syempre unang mga leaders muna. So tayo, kaya mayroon tayong mga discipleship, meron tayo na mga Bible study, yan sa mga kananayan, sa mga bahay-bahay, may mentoring tayo sa kada cell group natin para matrain yung isa't isa. Kasi tinitingnan natin na yung bawat tinitrain natin, magiging leader yan Maglilingkod yan sa Panginoon. Yun yung dapat na tingin natin sa mga inaalagaan natin. Kasi alam ni Ezra na kung siya lang
is hindi niya kakayanin. So kailangan may mga kasama din siya na makakatuwang din niya sa pagtuturo ng salita ng Diyos, ng kautusan, lalo-lalo sa next generation. Kaya 'di ba paalala ni Moises or paalala din ng Diyos sa mga Israelita na yung salita ng Diyos dikit nyo sa mga hamba ng bahay nyo, 'di ba? Pero salamat sa Panginoon dahil sa pamamagitan din ng Banal na Espiritu, itong salita ng Diyos tinatak na ng Panginoon sa ating puso, sa ating isipan. Diba? Salamat sa Panginoon. So, mabasa natin sa Nehemiah 8:13, sabi dito, nang ikalawang araw ng buwang iyon, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga pamilya, ang mga pare at mga Levita para mag-aral pa tungkol sa kautusan. At ito rin yung paalala ni Paul sa kanyang anak na si Timothy. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi. So i-train natin yung ating mga inaalagaan, ating mga disciples, na sila man din ay makapagturo, maging mabuting katiwala. Kung paanong tayo ay sinisikap natin na maging mabuting katiwala sa salita ng Diyos, ayun din yung bagay na i-impart natin sa bawat isa, lalong-lalo na sa ating mga dinidisciple. At si Ezra naman is, hindi siya yung leader na makasarili. Alam niya yung kakayahan niya, at alam niya rin yung kapasidad ng ibang leader. So, katulad dyan is nakipag-collaborate siya kay Nehemiah. Kasi siya, yung pinaka-goal niya, yung internal, yung spiritual renewal nitong mga Israelita, pag-restore ng covenant ng Diyos sa mga Israelita. At si Nehemiah naman, bagamat leader din siya, at the same time is siya yung governor ngayon na itinalaga sa Jerusalem yan sa Israel, ay siya naman mas nakapokus siya sa physical. So makikita natin doon na both yung physical or sabihin na natin practical at yung spiritual ay konektado talaga. Kasi alam nila na unang-una kapag yung internal, alam ni Ezra na sa internal is kapag okay sila, ay di sila mangangamba. Magiging maayos yung pag-worship nila sa Panginoon, yung relasyon nila sa Panginoon. Kasi dumating si Ezra doon na talagang crisis. Crisis sa physical na struktura ng dahil sira nga yung wall. Although nandun naman na yung temple, pero ayun pa rin nanineglect nga yung pag-ikapo, yung mga workers napapabayaan. So ayun pa, kaya kailangan internal restoration talaga. At the same time, nakita din nila yung kahalagahan din ng literal na kailangan nila ng wall dahil anytime pwede sila ulit na sugurin, 'di ba? Pwede silang lusubin ulit at back to normal na naman ang mangyayari sa kanila. So, nakikita natin na both yung practical at saka spiritual ay konektado at yun din yung bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Practical, kailangan natin ng financial, kaya sinisikap natin, di ba, na makapagtrabaho para makatulong tayo, yung bagay na mayroon tayo na may provide natin. And then spiritual, itong ginagawa natin, nakikisa tayo sa dawn watch natin, sa prayer and fast natin, sa mga gawain natin, sinisikap natin na maging involved talaga. Hanggat maaari, makumpleto natin, di ba? At naway hindi lang dahil mayroon tayong programa na ganito ay doon lang tayo nagiging active, kundi gusto ng Panginoon na ito na yung pasimula na tuloy-tuloy ng ating malalim na devotion sa ating Diyos. Amen? So, pangatlo naman is, si Ezra, siya yung leader na lead the people in repentance. So, mababasa natin yan sa Ezra 9, 3-15, tsaka Ezra 10. So, itong buong chapter ng Ezra 9 and 10 is much more on confession ng sin. Dahil pagdating doon ni Ezra at nabalitaan niya na itong mga Israelita, magmula sa pare, sa Levita, walang tulak kabigin sa kanila, lahat ng workers ay talagang nag-asawa ng dayuhan. So, ginawa niya, pagdating niya, nag-incredible hook. Pinunit niya yung kanyang damit. Nag-ayuno, sinabunutan yung sarili. Ayun. Kung tayo, nag-aayuno tayo, di ba, na
nag, nag-ayuno, kung tayo, di ba yung pag-ayuno natin is pag-less lang sa pagkain or pag ano lang. Pero yung ginawa niyang pag-aano talaga nun, grabe, pagdadalamhati niya eh. Tagang pinunin niya, sinabunutan niya literal po. Kaya, pero wag yung sabunutan yung mga makukulit na ano paalalahanan. Hindi yan. So, ayun yung ano, ginawa niya, nagdamit siya ng sako, di ba? Naglagay ng alikabok sa ulo. Grabe yung ano nila. At nang makita yun ng mga tao, nakita nila na, hello, ganun pala. Tapos talagang ang lakas ng boses niya, sinasabi niya na, Yahweh, nagkasala kami. Parang sagad na, lagpas sa ulo na kako, yung ano namin, yung pagkakasala namin. Mula pa sa aming mga ninuno, sa mga propeta mo na pinapadala mo sa amin, di namin pinapakinggan. Parang sagara na. At sabi pa nga dito sa Ezra 9:13, pinarusahan nyo kami, o aming Diyos, dahil sa mga kasalanan namin. Pero ang parusa nyo sa amin ay kulang pa po sa nararapat naming tanggapin. At niloob nyo pa na may matirang buhay sa amin. So biruin mo yun, yung templo ng, bago kasi sila na masakop ng Babylonia is, ang ginawa nila, even sa loob ng templo, nilalapastangan nila. Ganun na kagrabe yung ginawa nila. So, hindi ko na isa-isahin pa kung anong mga paglalapastangan na ginawa nila. Pero ganun kabigat. At dahil doon, sabi ni Yahweh, ganun pala, nilalapastangan nyo. So, sige din, sa loob ng templo, inalaw ni Yahweh na even yung mga pari doon ay patayin, mga bata, matatanda, mga sanggol, lahat. Total, binaboy nyo, sige, pinakita ng Panginoon. At dahil doon, nang malaman yun ni Ezra, na ganun nga yung ginawang kasalanan ng mga Israelita. Sa atin parang napaka-basic lang or ano lang yun, na mag-asawa lang ng dayuhan. Kaya siguro ngayon, parang na ano lang sa atin na okay na magkaroon ka ng partner na unbeliever. Parang ganun. Pero sa kanila, grabe, hindi siya ganun hindi siya ganun ka babaw lang, talagang super bigat niya. At nang makita yon ng mga Israelita, sinabi nila na sila man din is umiyak talaga. Tatouch talaga yung puso nila. At yun bilang leader, ginaid ni Ezra itong mga tao sa tunay na pagsisisi sa Panginoon. Nilala mo. So, di ba? Ano ba yun? Kala ko, ginigising nyo na yung isa't isa dahil papaantok na or may lamok pala. Ay. Nagkakasampala na dito. Kung dito sa Book of Ezra, nagkaroon ng sabunutan eh. Dito pala sampala. Okay. So, yan gising-gising pa rin tayo. Gising pa ba? Amen. Grabe. Salamat sa Panginoon. So, the way meron tayong rema na natutunan sa Book of Ezra. So, basahin ko rin sa Nehemiah 9:1-3. Sabi dito, nang ika-24 na ng araw ng buwan ding iyon, nagtipon ang mga Israelita para mag-ayuno. So, hindi lang nilid sila na magsisi lang na banggitin lang sa Diyos yung kanilang pagkakasala. Is, tingnan na, pag-aasawa na. Sorry, Lord. Sorry. Oy. Sorry, ano ba yan? Ano ba yan? Nadulas tuloy. Sorry, Lord. Hindi pa ako Sabi nga, di ba, i-apply natin, wag yung dayuhan. Kailangan believer. Kayo talaga. Ito yung message ng Lord sa atin. Kaya parang pumapanda tuloy sa akin na parang, ito, kailangan sa pag-aasawa ito. Ay. Ewan. Ito na, sa pag-aayuno na tayo. Back to, pray and fast tayo. So, ayan, nag-ayuno yung mga Israelita, nagdamit sila ng sako, naglagay ng alikabok sa kanilang ulo. Hindi nila isinama sa pag-aayuno ang mga dayuhan.
So talagang, ano ba tawag nito? Sineperate nila, nag-consecrate talaga sila ng kanilang sarili sa Panginoon. So tumayo sila at ipinahayag ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. Sabi dito, nakatayo sila sa loob ng 3 oras habang binabasa sa kanila ang kautusan ng Panginoon na kanilang Diyos. At sa loob din ng 3 oras, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sumamba sa Panginoon na kanilang Diyos. So tayo, wala pa sa 1 oras yung ating message, pero sa kanila, 3 hours sila na nagdi-declare ng kanilang kasalanan sa Panginoon. Grabe, no? Pinapahayag na. So, ano kayong mga pinagsasabi nila doon? So, talagang history. So, mabasa natin yan sa Nehemiah 9:1-3. So, ayun na, dinideclare na sa 3 hours na yun, much more on. Kung tayo nga, di ba sa mga services natin, sa 3 hours, may praise and worship, may Bible reading, may fellowship pa. Sa kanila, buong 3 oras na yon, pagdideclare lang nila ng pagkakasala nila sa Panginoon at paghahayag. Pero after nun, binabasa yung kautusan sa kanila at pinapaliwanag. So habang si Ezra, binabasa niya yung kautusan at yung mga tao talagang nanginginig sila, napapaiyak sila. Pero nandyan yung mga Levita, di ba, mga pare, pinapaliwanag nila na okay lang, sige, malungkot kayo, nakita nyo, nalaman nyo yung bigat ng pagkakasala nyo. Pero isang way din ito ng Panginoon para ma-restore kayo. Kaya magalak kayo at magsaya. Ayan yung encouragement ng ano. Oo, nalulungkot tayo, nasasaktan tayo kapag tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Nag-sorry tayo sa Holy Spirit na, yun nga, yung conviction niya, minsan sinasantabi natin, yung mga paalala niya, sinasantabi natin. Pero, ang nais ng Panginoon is lubusan na pagpapakumbaba sa Kanya, pagsisisi sa kasalanan. At ito'y pinasimulan ni Ezra sa mga Israelita. Kasi kung hindi sila magsisisi, hindi sila magbabago, baka hindi na rin i-allow ng Panginoon na ma-build yung city nila, yung lugar nila. Kaya mas inuna ng Panginoon yung kanilang puso para lubusan sila na ma-restore. Lubusan sila na mabago. And number 4 is si Ezra naman, siya yung leader na dinemonstrate niya yung stewardship sa material na bagay. Kasi siya yung unang pinagkatiwalaan ng hari sa mga ginto, pilak, at sinabi ng hari na gawmitin mo yan ng may karunungan, magtalaga ka ng mga leaders din na mapagkakatiwalaan, matalino katulad mo. So, ayun nga ang ginawa ni Ezra. At syempre, nung una, kaya din nasakop itong mga Israelita ay sila man din hindi naging mabuting katiwala sa mga kayamanan na ginawa or ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Pero ito nga, mula nang nilid sila ni Ezra sa pagiging mabuting katiwala sa material, syempre yung una muna niyang tinuruan is yung mga leaders, yung mga pare. Kasi sa mga pare, syempre sila, di ba, yung dadala ng handog, sila nagpe-prepare ng mga bagay, lalong-lalo na sa pagsamba sa Panginoon. So sila muna yung unang trinain ni Ezra na upang maging mabuting katiwala. At syempre, nag-flow din yun sa mga tao. Dahil nag-flow yun sa mga tao, ayun, na-provide yung mga materyales nila sa paggawa ng templo, natapos yung wall. Grabe, no? Salamat sa Panginoon sa bagay na yun. So, ang galing, no? Na kapag talagang yung mga bagay na parang napupuno tayo, kunya, puno tayo ng salita ng Panginoon, tayo ay naging mabuting katiwala, magpo-flow yan sa atin. At ganoon din, yun yung bagay na maituturo at may impart din natin sa iba, lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. So, si Ezra man din is nagbigay siya ng kanyang tiwala dahil naranasan niya yung pagtitiwala sa kanya ng hari. At syempre, unang-una ng Diyos, pinagkatiwalaan siya ni Yahweh. At dahil doon, hindi rin siya nagdalawang isip na itong tao na to na lalapitan ko is, tinitingnan ko siya bilang katiwa-tiwala. Ganon niya tinitingnan itong mga leaders na to. Hindi niya tinitingnan na itong mga Israelita na to, itong mga pari na to, gumawa ng kalokohan. So parang magdududa siya na pagkatiwalaan, pero hindi niya yung ginawa. Although grabe yung boldness niya nang malaman niya kung gaano kaseryoso yung pagkakasala ng mga Israelita.
Talagang ginawa niya, directly niya talaga na ipinahayag na ito yung dapat niyong gawin. Kailangan hiwalayan niyo yung mga asawa niyo na dayuhan para talagang ma-focus kayo sa Panginoon. Kasi kung hindi niyo gagawin yun, is magiging distraction lang talaga yun sa inyong relasyon sa Panginoon. At yun nga yung ginawa nila. Kahit sa sitwasyon, di ba, na as a leader, talagang mahirap mag-lead na ganyan na sasabihin mo yung pagkakasala ng kapatid mo, di ba? Parang mapapaisip ka, sino ba ako para i-correct ito? Ako man din, nagkakasala. Kaya minsan nagiging challenging sa atin na mag-correct din Kasi nako-condemn din tayo na ako man din. Or minsan, baka sabihin sa atin, ibalik sa atin na, bakit perfecto ka bang leader? Bakit sasabihin mo to sa akin? Pero, pinapakita dito na si Ezra, yung pananampalataya niya sa Panginoon, yung tapang niya, at higit sa lahat, yung integrity niya, nasa Panginoon. At pinapakita or tinuturuan din tayo sa buhay ng mga Israelita na magpakumbaba sa Panginoon at ihayag sa Kanya yung ating pagkakasala. At dahil dyan, tayo ay pinagkatiwalaan muli ng ating Panginoon. So, iniisip natin na, Lord, kung bakit tumagal ng ganito yung aming simbahan na hindi pa totally napapaayos. Kasi nga, minsan nakukondemn talaga tayo na hindi tayo naging mabuting katiwala sa maraming bagay. Pero ito na ngayon ang paalala sa atin ng Panginoon na, mga anak ko, ICF Church, pinagkakatiwalaan ko muli kayo. Di ba? Amen? Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon na ngayon hindi na tayo naglalagay ng mga leaders na yung nagne-neglect sa word ng Panginoon, yung leaders na hindi mapagkakatiwalaan sa material na bagay. Salamat sa Panginoon dahil nagiging matalino na tayo sa pagpili. Hindi dahil sa masyado tayong choosy, kundi alam natin na itong mga bagay na to is banal Banal yung salita ng Panginoon, banal yung material na bagay or financial na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, naging mabuting katiwala si Ezra sa kayamanan at dahil doon, syempre, napaayos yung templo, napaayos yung wall, at higit sa lahat, na-restore yung puso ng mga tao. Amen? Yes, God. So, sa ating conclusion, ayan, sasabi dito, si Ezra ay hindi lamang pare o eskriba, kundi siya ay spiritual leader na ipinakita niya yung kanyang pananampalataya, yung kanyang katapangan at integridad sa salita ng ating Panginoon. So yung mission niya is i-ensure o siguraduhin na yung mga tao ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon at hindi lang siya concerned sa physical restoration, kundi more on spiritual renewal. So sabi dito, Ezra was a holy and zealous man with a strong mind and firm will, exercising a commanding influence on his contemporaries, making the Word of God the basis and mainspring of his action. So hindi niya yun magagawa kung hindi nakaugat yung kanyang pananampalataya sa salita ng Panginoon. Hindi siya makakapamuhay ng banal or matatakot siya na magsabi sa mga tao na ito yung dapat niyong gawin kung siya mismo hindi niya ginagawa dahil alam niya na useless lang din na sinasabi mo to pero ikaw mismo hindi mo na i-apply sa buhay. Ganun niya talaga nakita na as a leader hindi talaga madali na mag-lead ng mga tao, tulungan yung mga tao na mag-grow, talagang it takes time, talagang may proseso ka na dapat gawin. So kailangan i-deal natin yung pinakaugat. So, yun yung ginawa ni Ezra. Dinil niya yung pinakaugat, yung kasalanan na ginawa ng mga Israelita. At nang na-restore sila, ayun, nagkaroon ng pagkakaisa, nagkaroon ng totoong pagsisisi sa kasalanan. At dahil doon, lahat, tuloy-tuloy na-restore. Na-restore yung templo, na-rebuild, di ba? Na-rebuild yung wall, at yung connection nila sa Panginoon. Sabi, Ezra's story shows how God kept His promises to restore Israel. Di ba? Mula sa pagkakasala nila, pagpo-provide ng Panginoon gamit itong mga hari na hindi naman nagmula sa Israel, protection ng Panginoon, paboran ng Panginoon, paghahayag ng salita ng Diyos, pagsisisi ng mga Israelita, hanggang sa literal na nakita nila yung katagumpayan
dun sa mga ginugol nila, which is yung pag-build ng temple at pag-build ng wall, at the same time yung pagka-restore ng covenant ng Diyos sa mga Israelita. So sabi dito, true restoration could only happen if the people return to God's ways. So bago ako magtapos, i-share ko lang din yung vision ko or naging dreams ko nung bago yung ating restoration. So na-open ko na rin to sa mga kapwa ko rin na nag-share, di ba? Kapwa ko rin preacher. Ayan, sa aming grupo na may nakita ko dati sa dreams ko ay may nakita ko na parang bilog na puti, na maliwanag. Sige sabihin natin, bilog na may maliwanag. Tapos, maya-maya is, may nakita ko na mga tao na nandun sila sa stage na ginto. Ginto yung stage, tapos dito maraming upuan. So, maya-maya, biglang may hawak sila na pala, tapos tinatabunan nila ng simento yung stage na ginto. So habang tinatabunan nila yung stage na ginto, dumidilim dito banda sa kongregasyon, sa mga tao. Dumidilim hanggang sa, huling semento na nilagay doon, blanco na lahat, itim na lahat. At that time, talagang literal na naramdaman ko yung bigat, yung na halos hindi ako makahinga, halos parang kala mo, isang pikit ko lang para akong mamamatay. Ganon yung pakiramdam, ganon kagrabe, na hindi ko na talaga makayanan na, sabi ko, bakit anong nangyayari? Anong ibig sabihin nito? Bakit ang dilim? Maya-maya, biglang may lumapit sa akin na na parang, may inabot siya na parang maso. Although, nandun ako sa sitwasyon na yun na, parang ang bigat, hindi ka makakilos, pero pinilit ko na ipukpok ulit yun, yung maso doon sa stage na puno na ng semento. Tapos habang natatanggal yung mga semento, bumabalik ulit yung liwanag. Bumabalik yung liwanag. Hanggang sa may bumukas na pinto. At yung mga tao na nandun, although pagbukas mo ng pinto, meron silang hagdan. So itong mga tao na ito, ang ginawa nila, mula sa leader, yung mga tao na yon na naglagay ng mga semento sa stage, hanggang sa kongregasyon, hawak-hawak sila ng kamay. At dahil doon, hindi sila nalaglag doon sa sirang hagdan na, habang may bumababa, so alam mo yon yung parang nakahawak-hawak sila, so kunyari, yung leader, tapos yung pinaka-bata, so unang bababa, so pa-diretso, hanggang sa lahat na nakababa. At maya-maya, biglang may nagsalita doon na, sige na, kumain kayo. Kumain kayo. At dahil doon, naintindihan ko yung mensahe ng Panginoon. Pagising ko noon, umiiyak ako sa Lord na sabi ko, tapos umuugong sa tenga ko yung kanta na resurrender. Sa Lord, we are your people, you are God, we are your church. Ayun yung ng Panginoon. Tapos talagang umiiyak ako na sabi ko, Lord, salamat dahil buhay pa kami. Kasi kung naintindihan nyo lang mga kapatid yung mensahe ng Panginoon na yun, kahit yung mga leaders noon is talagang may pagkukulang sa Panginoon. Ayokong parang sabihin na ito yung mga elders natin, mga nagkukulang sa kundi pinapahan ng Panginoon na mga magulang, yung panalangin nyo, iano nyo pa rin para sa simbahan, ituloy nyo pa rin, manatili kayong tapat sa Panginoon. Desire nyo na maglingkod pa rin sa Panginoon kahit sa ganyang edad nyo. Magpatuloy kayo, kasi hindi masasayang yan eh. Dahil makikita nyo yung mga anak nyo, yung mga susunod na henerasyon, is maglilingkod din sa Panginoon. Yan yung paalala ng Diyos sa kanila. Kaya kahit ako din, umiyak din ako sa Panginoon na, Lord, sorry, ginagamit mo ko na tagapagsalita, pero may mga pagkakataon pa rin na yung laman ng puso ko, yung pag-iisip ko is hindi nakalulugod sa'yo. Yung mga time natatayo na lang ako, pero magkakasala ka pa sa Panginoon. Minsan sinasabi ko nga sa Lord na, Lord, kapag nagsasalita ako, tatanggapin ko kapag may mag-rebuke sa akin.
Kung may magsabi sa akin na pababain ako, paalisin ako, tatanggapin ko. Ayun yung sabi ko sa Panginoon. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Pinapala sa atin kung bakit pagbaba doon is pagkain. Kundi ang pagkain na yun, kapatid, salita ng Panginoon, ayun pa rin eh. Salita ng Panginoon. Yung banal na Espiritu yung nagsasabi sa atin na yung salita ko, ayun yung buhay, di ba? Yun yung magiging pag-asa nyo. Panghawakan nyo yung pangako ko, di ko kayo iiwan, di ko kayo pabayaan, patuloy ko kayo na tatagumpayin. At dahil doon, yung pagbasag doon sa semento na yon, sa ginto na stage is nangangahulugan na pagsisisi. Panimula muli. Yung liwanag na yon, panimula muli. At magpasalamat tayo sa Panginoon dahil hanggang ngayon buhay pa tayo. At dahil doon makikita natin, literal, di ba, na mapapaayos itong ating simbahan. Buhay ang salita ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos. Naway, ito na yung pasimula ng tunay na pag-restore ng Diyos sa ating mga buhay. So, ayun lamang po. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon.